Isang dramatikong intro music ang maririnig na may mga tunog ng labanan at malakas na sigawan. Narito na ang isa sa mga pinakakilalang kwento mula sa Biblia, isang salaysay tungkol sa pambihirang lakas, matinding pag-ibig at mapait na pagkakanulo. Ito ang epikong kwento ni Samson, ang taong hinirang ng Diyos na ang kapangyarihan ay nakatali sa kanyang buhok. Si Samson ay isang Nazareo, isang taong itinalaga sa Diyos mula pa sa kanyang pagsilang, bilang simbolo ng kanyang panata at pinagmumulan ng kanyang malahiganting lakas. Hindi kailanman dapat gupitin ang kanyang mahabang buhok. Gamit ang lakas na ito, siya ang naging kampyon ng Israel na walang takot na nakikipaglaban sa kanilang mga kaaway, ang mga Filisteo. Mula sa pagpatay sa isang leon gamit lamang ang kanyang mga kamay hanggang sa paggapi sa 1,000 kalaban, gamit ang panga ng isang asno, ang kanyang mga gawa ay naging alamat. Ngunit sa gitna ng kanyang katanyagan, isang bagong kabanata ang magbubukas sa kanyang buhay, isang kabanata ng pag-ibig at panganib. Nakilala ni Samson si Delilah, isang babaeng mula sa lambak ng Sorek, at agad siyang nabighani sa angkin nitong ganda. Umibig siya ng lubusan, ngunit ang pag-ibig na ito ang magiging simula ng kanyang pagbagsak. Nakita ng mga pinuno ng Filisteo ang pagkakataong ito upang talunin ang kanilang mortal na kaaway. Nilapitan nila si Delilah at inalok ng napakalaking halaga ng pilak kapalit ng isang misyon. Tuklasin ang sikreto sa likod ng pambihirang lakas ni Samson. Sa 3 magkakaibang pagkakataon, sinubukan ni Delilah na paaminin si Samson. Una, sinabi ni Samson na kung siya ay tatalian ng 7 sariwang litid ng hayop, siya ay hihina. Ngunit madali niya itong pinatid. Sumunod, sinabi niya na ang paggamit ng mga bagong lubid ang magpapahina sa kanya, ngunit ito man ay kanyang winasak. Sa 4 pagsubok, sinabi niya na kung hahabiin ang 7 tirintas ng kanyang buhok sa isang habihan, mawawala ang kanyang lakas. Ngunit muli nabigo si Delilah dahil sa paulit-ulit na pangungulit at pag-iyak ni Delilah na sinasabing hindi niya ito tunay na mahal. Dahil sa paglilihim nito, tuluyan ng bumigay ang puso ni Samson. Sa isang sandali ng kahinaan, ipinagtapat niya ang tunay na dahilan. Hindi pa nasasaling ng labaha ang aking ulo, sapagkat ako ay isang Nazareo na itinalaga sa Diyos mula pa sa sinapupunan ng aking ina. Kung magugupitan ang aking buhok, mawawala ang aking lakas at magiging tulad ako ng isang ordinaryong tao. Nang marinig ito, alam na ni Delilah na hawak na niya ang katotohanan. Habang si Samson ay mahimbing na natutulog sa kanyang kandungan, ipinatawag niya ang isang lalaki upang gupitin ang 7 tirintas ng buhok nito. Sa paggising ni Samson, wala na ang kanyang lakas. Madali siyang nadakip ng mga Filisteo na walang awang dumukot sa kanyang mga mata at ginawa siyang isang alipin na nagpapaikot ng gilingan sa bilangguan. Lumipas ang panahon, at habang nasa bilangguan, unti-unting humaba muli ang buhok ni Samson. Sa isang malaking pagdiriwang sa templo ng kanilang Diyos na si Dagon, dinala ang bulag na si Samson upang gawing katatawanan sa harap ng libu-libong Filisteo. Sa gitna ng pangungutya, nanalangin si Samson sa Diyos sa huling pagkakataon. Panginoong Diyos, pakiusap niya. Alalahanin mo ako. Pakiusap, palakasin mo ako sa huling pagkakataong ito upang makapaghiganti ako sa mga Filisteo para sa aking 2 mata. Inilagay niya ang kanyang mga kamay sa 2 pangunahing haligi ng templo at buong lakas na itinulak. Sa isang nakabibinging dagundong gumuho ang buong templo na pumatay kay Samson, at sa lahat ng naroroon, mas marami pa kaysa sa napatay niya sa buong buhay niya. Ito ang naging huling akto ng katubusan para sa isang bayaning nagkamali dahil sa pag-ibig, isang paalala na ang tunay na lakas ay nagmumula sa pananampalataya.